Sila ang mga Pinoy celebrities na nasangkot sa mga kasong estafa. Ang iba sa kanila ay kinasuhan at nakulong. Ang iba naman ay sila ang nagsampa ng kaso at ang iba ay nadamay lang. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nadawit sa kasong estafa. Jay Sonza. Noong July 18, 2023 nang mahuli si Jay Sonza ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3. Papunta sa ng Hong Kong ang dating mamamahayag at naghihintay ng kanyang flight nang kausapin siya ng mga immigration official. Matapos ito, hinarang na siya at hindi na pinalabas ng bansa dahil sa pending estafa case na isinampa laban sa kanya. Bukod dito, nabatid din na meron pa siyang isang active warrant of arrest para naman sa syndicated and large-scale illegal recruitment case at wala itong piyansa. David Bonifax. Taong 2007 ang akusahan si David Bonifax at ang asawang si Jessica Rodriguez ng pangungurakot ng pondo mula sa Aesthetic and Cosmetic Surgery Clinic na Beverly Hills 6750. Ng mga panahong yun si David ang nagsilbing company president habang si Jessica naman ang marketing director. Kasunod nito ay naglabas ng warrant of arrest na may 120,000 pesos bail para kay David ang korte ng Quezon City noong August 2008 dahil sa alleged misallocation of funds at estafa. Sa kanyang counter affidavit, pinabulaanan ni David ang akusasyon ng mga business partner niya at sinabing ang akusasyon ng ibang opisyal ng kumpanya ay ganti sa kidnapping at physical injury case na isinampa niya sa NBI noong December 2007. Ang insidenteng ito ang nag-udyok kay David, Jessica at kanilang mga anak na magtungo sa Amerika. Cathy Dupaya versus Celebrities. Taong 2018 na magsampa ng kasong estafa ang perfume magnate na si Joel Cruz laban sa Brunei-based businesswoman na si Kathleen Cathy Dupaya. Sabi ni Joel, nabigo siyang mabawi mula kay Cathy ang investment niyang nagkakahalaga ng 40 million pesos. Kasunod nga nito ay ang paglantad pa ng ilang personalidad sa showbiz na di umano'y naloko sa naturang investment na pinagkakautangan ni Cathy ng malaking halaga. Kabilang di umano sa mga nabiktima niya ay ang mga aktres na sina Dayan Medina, Sunshine Cruz, Ines Veneracion at Ara Mina. Luis Manzano. Sa pagpasok ng taong 2023, nadawit ang pangalan ni Luis Manzano sa isang investment scam. Napaulat ang paghingi niya ng tulong sa NBI para imbestigahan ang Flex Fuel Petroleum Corporation. Ipinaliwanag niya sa sulat sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na wala na siyang kinalaman sa nasabing kumpanya. Ayon kay Luis, nagpasya siyang alisin ang kanyang interes at nagbitiw bilang chairman of the board ng mga korporasyon ng grupo ng ICM na pinamumunuan ng kaibigan at business partner niyang si Bong Medel. At base sa lumabas na investigasyon kamakailan, hindi kasali si Luis sa mga sinampahan ng NBI ng reklamong syndicated estafa. Kahit isa ito sa incorporators ng kumpanya na nag-resign na ito at hindi na konektado sa Flex Fuel noong 2021, ang taon kung kailan nag-invest ng pera ang ilan sa mga nagrereklamo. Ang integridad at kredibilidad ni Luis ang dalawa sa mga dahilan, kaya positibo ang mga komento tungkol sa pagkakaabswelto niya sa reklamong isinampa ng mga investor. Sunshine Dizon. Naharap naman sa kasong estafa si Sunshine Dizon at ang business associate niya na kinilalang si Jonathan Rubik D. Inireklamo sina Sunshine na magkaibigang Rogelio Fonacier at Benedicto Padua na nag-invest umano ng tig 5 million pesos sa online sabong business na inoffer sa kanila. Philip Salvador. Hindi naman maganda ang pinagtapusang relasyon ni Philip Salvador sa businesswoman na si Cristina Dicena na nauwi sa demandahan ng dahil sa pera. Matatanda ang nagpatawag pa si Cristina noon ng press con at dito niya sinabi na malaki ang utang sa kanya ni Philip at para patunayan na totoo ang kanyang akusasyon ay nagsampa siya ng kaso. At noong niyang April 2006, napatunayan ng Las Piñas City Trial Court na guilty si Philip kaya hinatulan ito ng 20 taon na pagkakakulong. Dinala ni Philip sa Court of Appeals ang kanyang kaso at noong February 2010 ay pinabura ng korte ang kanyang apela na i-dismiss ang estafa case na isinampa laban sa kanya. Noong February 2017, sa desisyong binaba ng Makati Regional Trial Court Branch 62, acquitted muli si Philip sa pangalawang estafa case na isinampa laban sa kanya ni Cristina. Deborah San. Nasira naman ang pagkakaibigan noon ni Lorna Tolentino at ang dating aktres na si Deborah San.
Taong 1989 nang idemanda ni Lorna ng kasong estafa si Deborah matapos hindi makapagbayad ang huli sa kinuha nitong alahas kung saan ginawa niyang guarantor si Lorna. Tinakasan ni Deborah ang kaso at lumipad siyang patungong Amerika kung saan nanirahan siya roon ng 15 years. Noong October 2004 ay bumalik ng Pilipinas si Deborah na di umano ay may liver cancer. Dahil hindi pa naman naiurong ang demanda sa kanya, nakulong siya noong September 2005. 5 taon at 8 buwan ang ipinataw na sentensya kay Deborah, ngunit dahil sa conditional pardon mula sa noong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nakalaya agad siya noong October 2006, mahigit 1 taon pagkatapos niyang makulong. Sa panayam noon, nauna nang sinabi ni Lorna na napatawad at nabura na raw ng panahon ang ginawang kasalanan sa kanya ni Deborah at kamakailan nga ay nagkaayos na ng lubos ang dalawa kasunod ng pagkikita nila sa set ng teleseryeng FPJ sa Batang Quiapo. Humigit kumulang 37 taon ang lumipas bago natuldukan ang kanilang hidwaan at tampuhan. Alma Moreno. Taong 2008 nang sampahan sa Parañaque City Prosecutor's Office ng kasong estafa ang actress-politician na si Alma Moreno na may 30,000 pesos bail para sa kanyang temporary liberty makaraang tumalbog ang ibinayad nitong tseke sa media ad ng isang advertising company. Giit ng complainant na kahit ilang ulit nilang siningil si Alma ay hindi ito nagbayad. Sa kabilang panig, aminado naman si Alma na naglabas nga siya ng tseke para sa kumpanya pero ang kanyang campaign representative umano ang kausap ng ad agency noong kasagsagan ng kanyang pangangampanya. Joey Marquez. Matatandaan na noong September 2000, isa si Joey Marquez sa sinampahan ng estafa at graft charges base sa reklamo ng sales agent na si Elizabeth Carrion. Ito ay dahil sa aligasyong anomalya ng 6.41 million pesos textbook supply contract sa ilalim ng termino ni Joey noong 1998 bilang mayor ng Parañaque City. At noon ngang January 2009, inabsuelto ng Sandigan Bayan ang textbook estafa at graft charges kay Joey at sa 2 iba pa. Francine Prieto. Noong January 2008, nadamay sa usaping pera ang sexy star na si Francine Prieto. Ito ay kaugnay sa bintang na estafa na nagngangalang Barbara Tolentino. May-ari ng isang jewelry shop laban sa ina ni Francine na si Mrs. Amelita Falcon. Nagreklamo si Barbara sa NBI dahil tumalbog umano ang mga post-dated check na ibinayad ni Mrs. Falcon para sa mga alahas na binili mula sa kanya na nagkakahalagang 150,000 pesos. Sa nilabas na pahayag ni Francine, hindi niya itinanggi na kilala nga niya ang taong naghahabla at sa loob ng 1 taon ay naging suki na nilang mag-ina sa alahas. Ang hindi raw maintindihan ni Francine ay kung bakit nasama pa ang pangalan niya sa reklamo, gayong ang kanyang ina lang ang kausap tungkol sa mga alahas. Mariin din niyang sinabi na hindi niya planong takbuhan ang kanyang obligasyon. Kasunod nito ay nagkaharap ang magkabilang panig sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Nagkabayaran at nagsumite ng isang affidavit of desistance si Barbara, katibayan na hindi na siya magsasampa ng demanda laban sa mag-ina. Nina. Taong 2007 na maghiwalay ang soul siren na si Nina at Noy Volante. Nang mga panahong yon ay mukhang maayos naman ang kanilang break-up. Pero noong May 11, 2009, kinasuhan ni Nina ng estafa ang mga magulang ni Noy sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa 1.4 million pesos na inutang sa kanya noong 3-year relationship nila na hindi pa nababayaran. Sam Milby. Noong September 2010, nagsampa ng estafa case si Sam laban sa private individual sa Pasig City Prosecutor's Office. Ito ay kaugnay ng perang kinuha sa kanya ng respondent para sana sa pagpapagawa ng kanyang van na hindi naman naayos. Labis na nasira ang kanyang sasakyan matapos ang isang vehicular accident noong October 2009. Ayon kay Sam, hindi siya kailanman nakatanggap ng resibo bilang proof of purchase sa mga pinagawa sa kanyang sasakyan. Sa kanyang affidavit, isinama ni Sam ang photocopies ng 8 tseke na may kabuoang 265,734 pesos na kanyang in-issue sa respondent. Sa lumipas na buwan ay puro pangako na lang daw ang sinasabi nito at makailang beses na pinagbibigyan ni Sam na maayos nito ang kanyang sasakyan. Hanggang sa nagtago na ito na dahilan upang sampahan niya ang naturang individual ng kaso. Annabel Rama. Noong August 2013, nang maghain ng reklamong estafa at paglabag sa anti-bouncing check law laban kay Annabel sa Cebu City Prosecutor's Office, ang mismong pinsan niya ang negosyanteng si Jose Vicente Rama del Prado Jr. Ayon sa ulat, tumalbog di umano ang cheque na inisyu ni Annabel na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos at mahigit 300,000 pesos.
Lahad ni Jose, nilapitan siya ni Annabel at hiniling nitong palitan ang ilang tseke ng cash. Noong mga unang dealings daw nila ay walang naging problema sa mga inisyong tseke kaya nakuha nito ang kanyang tiwala. Sa nilabas na pahayag ni Annabel ay pinulaan at pinintasan niya ang kanyang pinsan. Isinisi rin niya kay Jose ang pagkatalo niya nang tumakbo siyang kongresista ng Cebu. Ayon pa kay Annabel na ang pinsan o mano niya mismo ang nasabing isara na ang kanyang account at handa siyang harapin ito sa korte para lumabas ang katotohanan. Noong September 2013, nag-file si Annabel ng counter affidavit kung saan ay itinanggi niya ang akusasyon sa kanya ng pinsan at humiling na i-dismiss ang kaso for lack of merit. At noong December 2013, nang irekomenda ng city prosecutor ang filing ng dalawang kaso ng estafa sa korte laban kay Annabel for purportedly defrauding her first cousin in the amount of almost 1.9 million pesos. Sa mensaheng nilabas ni Annabel, pakiramdam daw niya ay trinidor siya ni Jose at ang kaso ay para umano hiyain siya sa publiko. Harleen Bautista. Noong June 2014, inaresto sa isang entrapment procedure sa Palawan ang direktor na si Dante Nico Garcia na sa kasong estafa at 44 counts of qualified theft with falsification of corporate documents. Ang kaso ay isinampa ng dating aktres at film producer na si Harleen Bautista sa Quezon City Regional Trial Court noon pang October 2012. Pansamantala siyang nakulong sa Camp Karingal, ngunit nakalaya na rin matapos makapagpiyansa ng halagang 1.4 million pesos. Chris Aquino. Noong January 2020, ibinasura ng Taguig Regional Trial Court Branch 117 ang kasong estafa na isinampa ni Chris Aquino laban sa talent agent at dating project director ng Chris Coangco Aquino Productions sa si Nico Falsis. Magkasosyo din ang dalawa sa ilang food businesses. Formal na naghain si Nico ng not guilty plea sa kasong estafa. Nagdesisyon si Judge Padilla Awid na resolbahin na ito, lalo pat nagkasundo na rin naman daw ang magkabilang partido na madismiss ang sangasangang legal complaints na ibinato nila sa isa't isa. Ivana Alawi. Noong February 2023, nagtungo si Ivana Alawi sa Taguig City Prosecutor's Office kung saan ay nagsampa siya ng kasong estafa laban sa executives ng 888 Paragons Golden Dragons Manufacturing Corporation. Sa kanyang complaint affidavit, isinalaysay niya na nagdeposito siya ng 4.8 million pesos sa account ng manufacturing company noong October 2022 bilang advance payment para sa exclusive distributorship deal ng melon-flavored collagen drink. Gayunpaman, ang nasabing manufacturing company ay hindi umano tumupad sa kanilang mga pangako at ang matindi pa umano ay ibinenta din ang parehong produkto na anya ay intended under my name and line. Bukod sa pagsasampa ng kasong estafa laban sa manufacturing company, humarap din sa programa ni Senator Raffy Tulfo si Ivana para ilahad ang buong kwento sa likod ng umano'y pagtangay ng kanyang pera. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!